Well, ngayon 'no, magre-react lang ako 'no, do'n sa mga nagsasabi 'no. Eto, hindi ko itatag 'tong vlog na 'to 'no, pero okey lang 'no, 'pag nagdidisiplina kayo sa mga anak niyo, okey lang na sasabihan niyo lagi sinasabi para 'yun sa inyo. So, nung ginagawa ng mga anak na katulad ko, tinatanggap na lang 'yun, dahil sinasabi niyo nga para sa amin. Pero 'pag kayo naman ang sinasagot ng medyo pabalang dahil naiinis na sa inyo, 'di ba? Kaya lagi ko sinasabi, hindi naman lahat ng sinasabi niyo, nakakatulong dun sa tao, 'no? Lalo na 'pag ang tao, nasa wastong gulang na. Although nandiyan yung magkakamali yan, 'di ba? Minsan magkakamali yan ng malaki. Pero dapat 'pag nagkamali yan, dapat hinahayaan nating matuto yan. Hindi yan yung na pigil kayo ng pigil. So, pag hindi nagkakamali yan, in other words, binibaby nyo yan. Diba? Yung lagi kasi sinasabi na, intindihin mo na lang kasi ako pag sinasagot ako ng pabalang-balang masakit. Paano kung totoo naman yung sinasabi ng anak nyo sa inyo? I'm speaking as a child, as a son. Diba? Nagsasalita ako bilang anak. Paano kung tama naman yung sinasabi ng anak nyo sa inyo? Dahil ba anak lang kami, wala kaming karapatan na magsabi sa inyo, 'di ba? At porket magulang kayo, kahit masakit, tatanggapin namin, at pag kami nagsalita ng masakit, hindi pwede dahil magulang kayo. Yun lang yun. Kasi ako, hindi ko naranasan yan. Hindi ko naranasan yan na maganyan, no? Siguro naranasan ko lang yan sa school. Kasi may mga tao sa school, may mga tao sa St. Francis na, actually, dun nga ako natuto sa SPAC eh. Hindi, actually sa St. Francis at saka sa St. Jerome. Pag nasa school ako, may time na hindi ko kasama si Sinang. At saka si Sinang lang siguro yung nakapagsabi sa akin na di ba? Iniwala ka na, yung ganyan. Yung ganon. Sabi ko nga sa inyo, yung si Sinang, yung lola at saka yaya ko, tuwang-tuwa. Akala niya hindi ako kahit magsuot ng pantalon, hindi ko kaya. Naiintindihan ng lola ko yun na kailangan niya ako sundan. Kailangan lagi siya nakatingin sa akin. Dahil obviously, kailangan niya ako. Di ba? Yun nga yung masakit eh. Lagi sinasabi. Di ba? Ikaw nga pinoproblema namin pag may ka-assist ng PWD. Ako pinoproblema yung namumroblema is baka yung pa yung mas malaki problema sa akin. So wag kayong hindi ako sa nagyayabang wag niyong tingnan niyo muna yung sitwasyon. Actually, mabigat lang ako, medyo mataba na ako, pero kumpleto yung katawan ko, puro natural. So hindi ako kailangan problemahin for as long na hindi ako mapipilayan at hindi ako mababalian. Yun lang ang wag mangyayari sa akin. Wag akong mapilayan at wag akong mabalian. So yun lang. Kasi lagi yung sinasabi, pag magulang, okay lang, masakit, tatanggapin ng anak yan dahil para sa kanila. Pero paano naman pag yung anak nyo naman pag yung anak nyo naman ang nag-real talk? Bigla nyo sasabihin, masakit dahil pabalang-balang. Tingnan nyo rin kasi yung sinasabi, hindi naman lang yung tono eh. Tingnan nyo yung sinasabi, kasi kung tono lang yung pagbabasihan nyo, medyo hindi nyo magugustuhan. Pero yung sense ng sinasabi, kasi hindi rin kayo marunong tumanggap. Pag sinabihan kayo ng ganon, biglang magbibigay kayo ng dahilan, may sakit kayo, aburido utak nyo, yung mga ganon. Kahit naman hindi kayo nag-aral wala naman sa educational attainment yan nando sa pag-intindi nyo sa sinasabi. Hindi dahilan yung although sige, factor din na yung nakapag-aral, kasi pag nakapag-aral ka, medyo may experience ka na matutong makinig sa ibang tao. Di ba? Yung nakapag-college ka, nakapag-graduate school ka, nakapag-doctorate ka, dapat train kang makinig sa ibang tao. Dahil ibig sabihin, mas mataas ang pinag-aralan mo, mas maano ka tumingin sa iba. At saka, hindi yung pa sinasabi, ganun yung tingin nyo. Pero yung tingin ng mundo, wag nyo kasing i-individualize yung mga paningin nyo. Dapat tumingin din kayo how a society and how a culture works. Diba? Yung sinasabi nyo na, para sa akin, sir, pogi kayo kahit PWD kayo.
Okay, fine. Eh bakit yung mga artista na katulad nila Negi, yung nila Long Mejia, pogi ba yun sa paningin nyo? Oh. Di ba ako tutuusin, dapat kung sasabihan yung pogi ako, dapat pogi di si Long. Literal na pogi. Long Mejia, sila, ano to? Sila Eric Nicolas, dapat tinitreat yung heartthrob yan. Sino to? Sila Alex Calleja, dapat ka-level na ni Piolo Pascual yan. Oh. Yun. Kasi yun. Ganun dapat. Ka-level na dapat nila Kyle Echara yan. Oh. Nila Darren Espanto, yung mga ganyan. Oh. Kaya kayo, pagka ganyan, matuto rin kayong tanggap kung ano yung sinasabi ng anak nyo kasi hindi naman kayo monopolya ng hindi naman kayo laging tama at hindi lahat ng tama nakikita nyo. Hindi yung sasabihin nyo, ay bahala ka na nga. Oh. Pero sasabihin nyo bahala kayo pero kayo naman may kasalanan. Hindi ganun yun. Kasi hindi nyo rin matanggap na nagsasabi ng totoo sa inyo. Oh. At saka ang dali nyong maapektuhan sasabihin nyo na insulto. Bago kayo ma-insulto, tingnan nyo muna kung may naiambag yung taong nagsalita. Kasi kung wala namang naiambag yung taong nagsalita, wala kayong karapatan, wala kayong dapat ika-insulto. Hindi kayo dapat ma-insulto kung yung taong nagsalita walang ambag sa inyo. Yun lang yun. Kung wala silang ambag, hayaan nyo silang magsalita. Kasi democratic country tayo Although sige, nandun yung maiinis ka, pero hindi mo dapat i-absorb yun sa isip mo. Naiinis ka, so the best way, hayaan mo na lang, deadma. Di ba? Hindi yung sasabihin, maalala nyo yung ganyan. Although sige, minsan kasi trigger ka, pero pag trigger ka, dapat yung quick trigger lang. Kaya ako ginagawa ko, pag quick trigger, after nun, tapos na ako, matitrigger ako ulit, ganun ulit. Kaya hanggat maaari, ayoko nang makita yung tao na yun. Ayoko nang makita yung taong nagbibigay sa akin ng sakit ng ulo. Di ba? So, yun lang po.